ah, nagkuha na ta no na ang first nga kuha nato is kinahanglan daw magpalig-on ta sa Ginoo kay nakigubat ta ni Satanas, wrestling ta ni Satanas. Kuan ni no, close combat ni siya, close combat. Ah, toe to toe ingon pa, toe to toe mura siya kanang professional boxing bitaw diha sa mabasa makuan kanang matan-aw sa lida sa TV nga mixed martial arts mura ginana siya. Pero naray kuan ay sundang. Pero ang sundang katong gamay nga sundang dili katong dako. Gamay gamay siya nga sundang. Pangkuan gud sa hand to hand close combat. Then ang atong kontra gyud si Satanas, pero dili lang si Satanas, apil ang tanan nga mga demonyos, mga gahom, mga otoridad, mga nagdumala nga mga demonyos, no? And isulob daw nato ang hinagiban sa Dios. Pero natun-an nato nga daghan di ani past tense. Naana siya sa past tense, no? So put on the full armor of God is kuan siya. It's a command, di ba? Command siya nga gihatag sa Ginoo sa ato. Pero pag-abot sa verse 14, ang command diha, stand. Then having girded your loins, di ba? Having girded your loins with truth. So kanang having girded your loins, kuan na siya. Past tense na siya. Wala siya nagsulti nga isulob pa ninyo ang bakos sa kamatuoran. Instead, ang ingon diha, magbarog kamo kay inyo namang gisulob ang bakos sa kamatuoran. Magbarog kamo kay inyo namang gisulob ang breastplate of righteousness. And then mao gyapon diri sa 15, having put on the sandals of readiness that comes from the gospel of peace. So nasulob na nato gihapon ang sandalyas, ang sapatos nga gikan sa sapatos sa pagkaandam. Sapatos sa pagkaandam nga gikan sa ebanghelyo sa kalinaw. So nagsulob na nagsulob na tatanan tanang mga tumutuo ni Kristo, no? Nagsulob na sa sapatos sa pagkaandam nga gikan sa ebanghelyo sa ebanghelyo sa kalinaw. Now, ang sundalo nga way sapatos, di gyud makasukol, no? Dili gyud siya ready, dili makasukol kay dili andam. Diba kung wa kay sapatos, dili ka andam. Especially sa gira, sa gubat, di ba? Diha sa ato og sa tibuok kalibutan karon, kuana dili na sandalyas kundi boots, di ba? Ang mga sundalos gasulob og boots. Kung waay boots ay unsaon ang pagkuan, di ba? Unsaon na lang kung way boots o way bisag sinilas lang. Sandalyas lang, di ba? Ang isang sundalo na kinahanglan gyud ani. Kung way sandalyas o way sapatos, di gyud andam, dili gyud pwede nga makigubat, especially kay hand to hand man toe to toe, hand to hand, face to face, close combat kaning pakigubat nato batok ni Satanas. So kinahanglan gyud ang sapatos, no? But again, past tense ni siya, nagsulob na kaani. Now ang sapatos diha dili kalinaw. Ang sapatos dili gihapon ang ebanghelyo. Okay? Ang sapatos diha is readiness, di ba? Sa English Standard Version, ESV. As shoes for your feet, having put on the readiness. Kana ang sapatos, the readiness
given by the gospel of peace. So ang pagkaandam mao ang sapatos nga gihatag sa Ginoo sa ato ug ato nang gisulob kaniadto pa pagdawat nato sa Ginoo. Ang sapatos sa pagkaandam. Pero kana nga pagkaandam gikan siya sa ebanghelyo sa kalinaw. So ang ebanghelyo sa kalinaw ang naghatag sa ato sa sapatos sa pagkaandam. Okay? So mahitungod sa ebanghelyo sa kalinaw, andam ta. Andam na ta nga makigubat og nakigubat gyud ta, di ba? We wrestle not against flesh and blood ingon diha sa Efeso 6, di ba? Dili siya nagsulti nga we will wrestle. Di ba? Nga future tense pa nga makigubat pa ta nga future tense, dili present tense. We wrestle not against flesh and blood. We wrestle against powers and principalities. Present tense siya. So nakigubat na ta karon, nagsulob ta sa sapatos. Now, again, ang readiness o pagkaandam nga mao ang sapatos nato gikan sa ebanghelyo sa kalinaw. Ang ebanghelyo sa kalinaw is the gospel of reconciliation with God. Okay? The gospel of peace is the gospel of reconciliation with God. Primarily. Okay? And secondarily, reconciliation with our fellow men, fellow human beings, no? So, ang ebanghelyo sa kalinaw mao ang ebanghelyo sa pagpakigbalik natog relasyon sa Dios. Number 1. Og number 2, pagpakigbalik nato og relasyon sa atong isig katawo. Okay, reconciliation with God, reconciliation with our fellow men. Kay ngano, before ta nagdawat sa Ginoong Hesus, before ta nahimong mga tumutuo sa Ginoo, kita mga kaaway sa Dios. Nakigubat ta batok sa Dios. Ang Dios gyud ang kaaway nato kaniadto. Grabe no? Kaaway nato ang Ginoo kaniadto. We were enemies of God. Balik ta sa dito ta sa Efeso 2, Ephesians chapter 2, sa verse 1, we are dead, no? Patay ta kaniadto sa mga sala. Nabuhi ta, atong gisunod ang pamaagi sa kalibutan. Gisunod nato ang nagdumala sa gahom sa hangin nga mao ang espiritu nga nagbuhat sa mga nagmalapason, di ba? So ang gisunod nato kaniadto ang kalibutan og si Satanas. Si Satanas ang espiritu nga nagdumala sa gahom sa hangin. So spirit, so meaning si Satanas ang nagdumala sa espirituhanon nga bahin, spirit world. And then siya ang espiritu nga nagbuhat sa mga malapason o nagmalapason. So verse 3, kaniadto kita gihapon, di ba? We lived among them in our fleshly desires, carrying out the inclinations of our flesh and thoughts. We were by nature children under wrath. So kaniadto mga anak ta nga under sa kapungot sa Dios. So kaniadto sa non-believers patak, under ta sa kapungot sa Dios. Napungot gyud ang Dios sa ato. Kaaway gyud ta sa Dios, no? We were hostile to God. We were enemies of God. We were rebels, no? Mga rebelde gyud ta sa Ginoo kaniadto. But then tanawa sa verse 17. Well, before paana we were separated from God, di ba? Verse 12. At that time you were without Christ, excluded from the citizenship of Israel, and foreigners to the covenants of promise, without hope and without God in the world. So wa tay Ginoo, wa tay Ginoong Hesukristo, wa tay paglaom.
But now, in Christ, you who were far away have been brought near by the blood of Jesus. So kita nga nahilayo kaniadto, gipaduol na sa Ginoo. Pinaagi sa dugo ni Kristo. So napahilayo ta sa Dios, napahilayo ta gihapon sa mga katawhan sa Dios. So verse 14, tanawa verse 14, no? He is our peace, who made both groups one and tore down the dividing wall of hostility. In his flesh, he made of no effect the law consisting of commands and expressed in regulation so that he might create in himself one new man from the two, resulting in peace. He came and proclaimed the good news of peace. Verse 17, he came and proclaimed the good news of peace to you who were far away and peace to those who were near. For through him we both have access in one spirit to the Father. So then you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with the saints, members of God's household. So mao ang sitwasyon kaniadto kaaway ta sa Dios, right? Nahipahilayo ta sa Dios mahitungod sa sala, separated from God and separated from the people of God. And then naay hostility between God and man. Kita o ang Dios, no, under ta sa kapungot sa Dios, and ang Ginoo nagwali siya og peace sa ato. So ang gospel is the gospel of peace, gospel of shalom, no? So God, the Lord Jesus Christ preached the gospel of peace to us, and then karon kita nga napahilayo, nahimo ng duol og nahimo na tang miyembro, nahimo na tang mga anak sa Dios, og nahimo na tang miyembro sa pamilya sa Dios. Amen? Sa church. So now we are reconciled. We have peace. And because we have peace, andam na ta. Ready na ta makigubat ni Satanas. Kay kaniadto sa wala pa ta na luwas og under pa ta sa kapungot sa Dios og napahilayo pa ta sa Dios, si Satanas gidaog-daog ta niya. Okay? Gidaog-daog ta ni Satanas, mga ulipon ta ni Satanas, ulipon ta sa sala og daghang mga tunglo, no? So wala gyud, pildi gyud ta. Ulipon gyud. Ang ulipon dili gyud makigubat. Ang ulipon biktima na gyud. Ang ulipon pildi na gyud daan, di ba? Tama? We were slaves to sin, slaves of Satan. So pildi na ta, under ta sa kapungot sa Dios o under ta sa gahom ni Satanas. So si Satanas ang nagdumala sa tibuok kalibutan o wala gyud, pildi gyud ta. No? So wala, dili ta makasukol, wa tay mahimo. And we were blind, di ba? Pero sa dihang giwali sa ato ang gospel of peace at og nahimutang mga tumutuo, we were reconciled, raised up with Christ, we are reconciled to God. And then karon na nagtindog na ta, di ba? So now we stand. Og ang armor sa Ginoo gihatag na niya sa ato. So we now have the armor of God. We wear the armor of God. And because we wear the armor of God, andam na ta, no? Kay we are now at peace with God. We are now children of God, mga anak na ta sa Ginoo, reconciled with God and reconciled with one another. We are in the family of God. Nasa na ta sa panimalay sa Dios, sa pamilya sa Dios. Amen. Na tay peace. And so enjoy that peace. Mao number 1 nga kuan nato, no? Enjoy that peace. Always remember nga naa na kay peace with God. Na kung kuan kasagara, kung makasala ta, mawala atong kalinaw, di ba? Makasala ta ba sa Ginoo? Mawala atong kalinaw. And wala tay peace. Di ba? We feel nga far away from God ta, makasala ta. That's why at the time nga makasala ta, that's the time nga kinahanglan dili ta maglangan sa pagpakasala. Amen. Dili ta maglangan sa pagduol sa Ginoo. Tama ba to? Dili ta magdugay sa pagpakasala, dili ta maglangan sa pagbalik sa Ginoo.
pag-confess sa atong mga sala o pag-repent. Because the time nga makasala ta, that is the time nga si Satanas mo atake sa ato. Kawaton niya ang atong kalinaw, no? And that's when natay mga self-doubt and kuan gyud. Wala tay kadaugan, no? At that time, sa mga panahon nga makasala ta, especially kung magpadayon ta sa pagpakasala. Kay makasala man gyud ta. Pero once nga makasala ta, that's why every day we need to pray and ask God for forgiveness. Mangay ta sa Ginoo og kapasayloan every day. We have to confess our sins, no? And ingon sa 1 John 1:9, kung i-confess nato ang ato mga sala, matinud-anon ng Dios nga magapasaylo sa tanan nato nga mga kalapasan. 1 John 1:9. So that when we confess, dili man mawala ang atong kaluwasan, right? Dili man siya kanang makasala ka, nawala na pud imong kaluwasan, then maghinulsol ka, luwas na pud ka, then makasala ka, dili na pud ka luwas, maghinulsol ka, luwas na pud ka, di man inana, di ba? You have eternal life. Amen? You are justified in the perfect tense, in the eternal tense. Amen? Ang kaluwasan nato dili mawala. Pero ang peace nato mao ang i-attack ni Satanas. Mao ang i-attack ni Satanas. That's why ang sala gyud atog yung isalikway. Amen? And when we sin, dapat magdali ta sa pag-confess sa ato mga sala, magdali ta sa pag-repent, asking the Holy Spirit to help us. Kung wa tay kusog, dili nato kaya nga isalikway ang sala, kay kwan kayo, grabe ang tentasyon. The Holy Spirit has all the power in the world. Amen? Ang Espiritu Santo, Diyos gyud, 100% God, equal to God the Father, and equal to God the Son. Og ang Espiritu Santo nagpuyo sa imo, puno siya sa gahom, and He has all the power in the world, infinite power nga maghatag sa imo og kadaugan aron maisalikway nimo ang sala og aron mapildi nimo ang tanan nga mga tentasyon. And always remember, you are at peace with God. Okay? You are always a child of God. Kanunay kang anak sa Dios. Ganiya, ingon nako, dili mawala imong kaluwasan. The same way, by faith in Jesus, anak ka sa Dios, kaniadto karon og hangtod sa kahangturan. Amen? Amen? So you are born again, dili na ka ma-unborn again. Di ba? Born again ka, dili na ka ma-unborn again. Dayan, born again na pod. Then unborn again na pod. And then born again na pod. Unborn again na pod. Dili inana, no? Born again ka kaniadto, born again ka karon, born again ka hangtod sa hangtod. Anak ka sa Dios kaniadto, from the beginning nagdawat ka sa Ginoo by faith. Anak ka sa Ginoo karon og anak ka sa Ginoo hangtod sa hangtod. So kung makasala ka, dili mawala imong kaluwasan o dili mawala ang imong pagkaanak sa Dios. Anak gihapon ka sa Dios, luwas gihapon ka. Pero nag-struggle lang ka og idisiplina ka sa Ginoo. So dili ka silutan sa Dios. Kay ngano Romans 8:1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So dili ka i-condemn sa Ginoo, dili ka i-judge sa Ginoo kung makasala ka, kay anak na ka sa Dios, gipasaylo na ka sa Ginoo. Ang dugo ni Kristo mao gyud ang nagkuan sa imo, naghinlo sa imo. Amen. Pero idisiplina ka og mag-antos gihapon ka mahitungod sa konsekwensya sa mga sala. And then mao lagi ang dili pwede nga mawala dili mawala imong kaluwasan pero pwede nga mawala ang imong kalinaw. Luwas ka pero wa kay kalinaw. Nako na to. Dili nimo mabati ang presensya sa Dios. Murag nagpahilayo ang Dios sa imo. Pero kana He is always with you, di ba? Ingon sa Ginoo, I'm with you always to the very end of age. So mao ang kamatuoran, pero ang kamatuoran wa kagibiyaan sa Ginoo. Ikaw ang namiya sa Ginoo, right? Pero ang Ginoo giubanan gihapon kaniya. Pero ang feeling nimo mura kag napahilayo sa Dios. Pero dili tinuod kay ang Ginoo committed sa imo. Amen? And the blood of Jesus covers you all the time. Pero ang imo lang feeling mao. So, and then, ang problema gihapon na mag-doubt ka sa imong kaluwasan.
Magdawat ka sa imong lawas. But at the time nga makasala ta, that is when we must remember the gospel of peace. We are at peace with God in the past tense, present tense, future tense, perfect tense. We are at peace with God because of the blood of Jesus. Di ba katong gibasa natin kaniya sa Efeso 2? You are at peace with God. So, ask God for forgiveness, confess your sins, ask God for forgiveness, ask God to help you repent, ask the Holy Spirit to help you nga mapildi nimo ang tentasyon o maisalikway nimo ang sala, biyaan nimo ang sala by the grace and power of the Holy Spirit, and the Holy Spirit will never fail to help you. O dili gyud mapakyas dili ka pakyason sa Holy Spirit. Grabe gyud ang Holy Spirit. Just ask, simple lang gyud nga pagpangayo. And desire that, no? So you are always ready because of the gospel of peace. Amen? You are always ready nga makigubat against ni Satanas. Kanunay ka nga andam. Amen? Ang wala nagsulti dayri nga iandam nimo ang imong kaugalingon kay makigubat ka ni Satanas. Ingon diha, at the time nga nagdawat ka sa Ginoo by faith for the first time, gisulod na nimo ang sapatos sa pagkaandam nga gikan sa ebanghelyo sa kalinaw nga mao ang sapatos sa Dios. Amen? You have this readiness. It's a gift. Kadi nga readiness, it is a gift. So always think that you are at peace with God because of Jesus. Amen? Ato sa Romans 8, nothing can separate you from the love of God. Walay makapahilayo sa imo. Walay makapabulag sa imo gikan sa Ginoo. Amen? Bisag unsa pa, nothing will separate you from the love of God. You're always at peace with God. Okay, number 1. Amen? And number 2, because of the gospel of peace, you are always ready to fight. Dili ka magsulti nga dili ko andam. Amen? Dili ka magsulti nga dili ko andam Ginoo. Siguro sa imong emosyon kung nakasala ka, especially kung nakasala ka, or pwede gihapon nga wala ka nakasala, kay naaman gihapoy depression nga ginatawag, di ba? Naagoy panahon nga ma-depress ta, wala man ta nakasala pero ma-depress ta. Pwede nga kulang ta sa tulog or kulang ta sa kaon or daghantang mga kabalaka or nahadlok ta or natay problema, mga inana bitaw. And those are times nga pwede ta nga makasinati og depression. And in those times, murag wa kay kalinaw o murag dili ka ready. But again, remember, ang realidad dili mao ang imong gibati, di ba? Otro na to. Ang imong gibati o ang imong gihunahuna dili mao ang kamatuoran. Amen. Ang kamatuoran mao ang gisulti sa pulong sa Dios. Unsa ang gisulti sa pulong sa Dios mao ang kamatuoran. So for example, pwede nga mabati nako nga murag gibiyaan ako sa Dios. Pwede nga mabati nako nga wa ko'y bili. Wa ako'y paglawom and ma-depress ko. Mao akong gibati, mao akong gihunahuna. Pero dili mao ang realidad. Kay ako, I am a fallible human being. Nakuha na to? I am a fallible human being. Ang akong gibati o ang akong gihunahuna, dili mao ang realidad o dili mao ang kamatuoran. Ang realidad o ang kamatuoran, mao ang gisulti sa Bible. So, solid rock. Magtindog ta, magbarog ta, amen, sa solid rock sa pulong sa Dios, sa Bible. Dili sa mga gibati nato o dili sa mga gihunahuna nato. Ang ingon sa Bible, you are saved. Luwas ka o kanunay ka nga luwas by the grace and power of the blood of Jesus. Ingon sa Bible, anak ka sa Dios o kanunay ka nga anak sa Dios, hangtod sa hangtod anak ka sa Dios by the grace and power of the blood of Jesus. O kana gisilyohan sa Holy Spirit. Nagyapon na sa Efeso 1, gisilyohan ka sa Holy Spirit. Amen. So that is reality. Og ang realidad tong gisulti sa Dios,
Hebrews 13:8 man tingali ito. I will never leave you nor forsake you. Dili ta kabiyaan, dili ta kapasagdan. Ingon sa Ginoo, mao ang saad sa Ginoo sa imo. And then Matthew 28 verse 20. Man tingali ito. I am with you always to the very end of age. Kanunay nga kauban ko nimo hangtod sa katapusan sa kalibutan. So ang Ginoo kauban nimo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mao ang iyang gisaad. And then sa John chapter 10 gihapon to, ambot to, nakalimot na ko sa nga verse. Pero ingon niya dito, no one can snatch you from the hands of Jesus and from the hands of God the Father. Walay makakawat nimo gikan sa kamot ni Kristo o gikan sa kamot sa Amahan. So mao ang kamatuoran. Amen. Then katong the Lord is my shepherd. Psalm 23. Di ba? Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for your rod and your staff, they comfort me. And then katong last nga verse sa Psalm 23. Surely, ingon niya. Surely, sigurado. Surely, goodness and covenant love will follow me all the days of my life. Sigurado daw nga ang pagkamaayo sa Dios ug ang gugma sa Dios nga covenant love musunod sa imo. Musunod sa imo all the days of your life sa tibuok nimong kinabuhi. Og magpuyo kadayon sa panimalay sa Dios, sa balay sa Dios hangtod sa kahangturan. So you are secure. Amen. Daghan kayo kana mga verses nga secure ka sa Ginoo, at peace ka sa Ginoo, reconcile ka to God. Amen. Secure in God. Kana mao ang kamatuoran. Whatever happens, mao ang bisag i-persecute pa ta og i-martyr pa ta. The truth is we are at peace with God. We are reconciled to God. We are secure with God. Under God. Because of God. Hangtod sa kahangturan. That is the gospel of peace. You are always at peace with God. Secondly, you are always ready nga mupildi ni Satanas. Makigubat ni Satanas, mupildi ni Satanas. You are always ready nga makigubat og mupildi sa bisag unsa nga klase nga demonyo o bisag unsa pa sila kadaghan. You're always ready. Kay nagsulob ka sa sapatos nga hatag sa Dios, nga iya sa Dios. Mao ang pagkaandam nga gikan sa ebanghelyo sa kalinaw. So, you are a powerful person because of Jesus, because of the Holy Spirit, because of God the Father, because of our one God in three persons, Father, Son, Holy Spirit. You are a powerful person. Gamhanan gyud ka, equip gyud ka, kumpleto gyud ka hinagiban, kumpleto gyud ka og armas. Amen. Kumpleto ka sa kusog og gahom nga gikan sa Dios nga buhi. Amen. Amahan, Anak og Espiritu Santo. You are always ready. You're always ready. Amen. So do not let Satan lie. Dili ayo pasagdan nga si Satanas mamakak nimo. Amen. Again, this highlights the importance nga every day we are in the Word of God. Every day gabasa ta og Bible. Amen. Kay diha sa Bible makigistorya ang Ginoo sa ato, ma-remind ta kay makalimot man gyud ta. Makalimot ta nga blessed di ay ta. Makalimot ta nga gamhanan di ay ta. Pinaagi ni Kristo, pinaagi sa Espiritu Santo, pinaagi sa Dios Amahan. Amen. Makalimot ta nga andam di ay ta sa kanunay. Ready di ay ta sa kanunay nga makigubat og mupildi ni Satanas og bisan kinsa pa nga demonyo og bisan unsa pa sila kadaghan og bisan unsa pa sila kagamahanan. Amen. You are always ready. So, you're always at peace with God. You're always ready to fight and defeat Satan and all the demons. Dili ka maalkansi, dili ka mapildi. Amen? You will always have the victory. Ang kadaugan kanunay nga ihatag sa Dios sa imo. So,
makasala ta, confess and repent right away. Balik sa Dios. And remember the gospel of peace. Remember, you are ready, always ready to fight and defeat Satan and the demons because of the gospel of peace all the time. Amen? And fight. Nakigubat gyud. Amen? Nakigubat gyud. Ayaw pagpapildi ni Satanas. Amen? So again, another important thing nga kinahanglan, kanunay ta ma-encourage. That is the purpose of the church. Amen? Kanunay ta ma-encourage. Kanunay ta maka-encourage. Kay maluya man ta, no? But as brothers and sisters in Christ, sa church, the family of God, with the presence of God, our one God, three persons, Father, Son, Holy Spirit, grabe, kuang ta, gamhanan kayo ta, no? We are a team. Isa tanga team with our one God, Father, Son, Holy Spirit, and all our brothers and sisters in Christ. Amen? And so, dili ta maluya, ma-encourage ta, and we will be able to fight together. Og magmadaogon gyud ta, magbarug ta against ni Satanas og against sa tanan nga mga demonyo og magbadaogon gyud ta sa kanunay. Amen? Hallelujah. Praise God, from whom all blessings flow. Mag-ampo ta. Okay na to. Mag-ampo ta. God the Father, we just give you praise and we give you thanks for your gospel of peace. Salamat nga imong gipadala si Ginoong Jesucristo. Salamat Ginoo nga pinaagi sa iyang dugo, iyang gibayra ng tanan namo nga mga sala, og iyang gipapas ang imong kapungot. So Lord, naluwas kami sa sala, mahitungod ni Kristo, og naluwas kami sa imong kapungot, mahitungod ni Kristo. And now we have peace with you, O God. Kami nga napahilayo, mahitungod sa sala, nahimo ng duol. And we are forgiven of all our sins. Gipasaylo nimo ang tanan namo nga mga sala. Og kami imong gidawat nga imong mga anak. Og kami Ginoo, dili mawala dili mawala ang among kaluwasan, dili gihapon mawala ang among pagkaanak sa Dios. Kanunay kami nga luwas hangtod sa kahangturan, og kanunay kami nga mga anak sa Dios hangtod sa kahangturan. Even at the time nga makasala kami Ginoo, dili mawala among kaluwasan, dili mawala ang among pagkaanak sa Dios. But Lord, kami imong i-disiplina, but by the grace of the Holy Spirit, Lord, kami makonvict sa among mga sala, kami mag-confess sa among mga sala, ug kami dayon, Lord, mag-repent ug ma-restore. So God Almighty, help us, Lord God. Giampo namo ang mga kaigsuonan, Lord, nga nagpakasala ug nag-compromise sa sala. Ginoo, give them your deliverance, Lord. In the name of Jesus, imong bungkagon, wagtangon ang mga buhat ni Satanas sa ilang kinabuhi. Lord, in the name of Jesus, imong bungkagon, wagtangon, Lord God, ang kangit-ngit, ang bandage ni Satanas, Lord God, in the name of Jesus, mga stronghold, Lord God, and set them free from the bondage of sin. And Lord, in the name of Jesus, Lord God, himuon sila nga gawas nun, Lord. Og i-restore nimo sila, Lord God, by the blood of Jesus and by the grace and power of the Holy Spirit. And Lord God, assure them with the gospel of peace. Na mahitungod sa dugo ni Kristo, they have peace with you. They are reconciled with you. They are saved and they are your children. And they have the Holy Spirit, Lord God. And so Lord, aron mahimo silang andam, Lord God, nga makigubat og mupildi ni Satanas og sa tanan nga mga demonyos. Kami gihapon, Lord God, nga mga sa grasya nimo, Lord, nga although makasala gihapon kami, Lord, and yet sa imong grasya og gahom nagbarog kami, Lord God, and we continue to fight. Lord, continue to give us your grace and power, Lord God. Continue to bless us, nourish us, Lord God, with your gospel of peace. Ginoo, remind us always, Lord, nga kami dunay kalinaw kauban nimo og kami dili nimo biyaan og pasagdan, and we are blessed and we are powerful and we are equipped, Lord God. We are always ready, Lord, because of the gospel of peace nga makigubat og mupildi ni Satanas.
And help us, Lord God, nga dili kami maluya, Lord. Help us to encourage one another, Lord God. And we will fight together, Lord, in the name of Jesus, nga mopildi sa tanan nga mga buhat ni Satanas. And Lord, dili gyud magdaog si Satanas, dili magdaog ang mga demonyos batok sa amo because of you. May tungod sa imo, Ginoo. May tungod sa among isa nga Dios, tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. The blood of Jesus covers us. The Holy Spirit and His power is in us and with us, and He fills us, Lord God. Napuno kami, Lord, sa Espiritu Santo. Bless, Lord, ang mga kaigsuonan diya sa Iligan. Sila Sister Lydia, sila Dexter, sila Jen, si Yen Yen, even, Lord, si Jaja, si Kuya Titing, o ang uban pa, Lord God, mga kaigsuonan, mga pamilya, Lord, nga member sa Iligan Church. Father, in the name of Jesus, refresh everyone with the gospel of peace. Refresh everyone, Lord God, with the gospel of reconciliation with God, with the gospel of power, Lord God, in the name of Jesus. Ihatag ang kadaugan sa tanan, Lord God, in the name of Jesus. Salamat kayo, Diyos. We just give you praise, we give you thanks, we give you all the praise and glory. Sa pangalan sa Ginoong Jesucristo. Amen. Og Amen. Okay. God bless.